Padami na ng padami sa ngayon ng warships ng Philippine Navy sa ilalim ng AFP Modernization Program na kung saan nasa lagpas 100 bilyong piso na ang ginastos ng gobyerno para sa pagbili ng mga warships sa South Korea at isa na nga ang Pilipinas sa mga Southeast Asian nations na may pinaka-advanced na mga Navy vessels. Isa na nga sa nagpalakas talaga ng capability ng Philippine Navy ay ang pagdating ng mga Miguel Malvar class frigates na kung saan mayroong advanced na AESA radar at ito lang ang tanging mga barko sa Philippine Navy na may ganito ka-advanced na mga radars. Ito din ang unang warships ng ating bansa na mayroong vertical launching system na kung saan sinasabing lalagyan o nilagyan na ng VL Mika missiles na may range ng nasa 20 kilometers at nasa 16 nito ang kayang dalhin ng Miguel Malvar frigates. At sa balita na ating nakalap mula sa Max Defense, mukhang mas malakas at capable ang bagong order na warships mula sa South Korea na pwede nating tawaging Miguel Malvar Class Flight 2 dahil sinasabing kinukonsidera ng Philippine Navy na lagyan ng ating warships ng KVLS o Korean Vertical Launching System na sinasabing mas capable kumpara sa VL Mika ng kasalukuyan nating Miguel Malvar frigates. Nasa 16 na cells pa din ang inaasahang ilalagay sa bagong warships, ngunit ang malaking pinagkaiba lamang ng KVLS ay bawat isang cell nito ay kayang lagyan ng 4 na anti-air missiles, hindi katulad sa VL Mika na isang missile lamang. Kaya sa suma total, kapag ang KVLS na talaga ang ilalagay sa mga bagong Miguel Malvar frigates, kaya nitong magdala ng nasa 64 na anti-air missiles na napakarami at bagay na bagay sa panahon ngayon, lalo na't usong-uso na ang mga drones at kailangan ng warship ng maraming missiles upang protektahan ang sarili nito. Maliban sa anti-air missiles, kaya din ng KVLS magdala ng land attack na cruise missiles, kaya pwede nang magsagawa ng pag-atake sa land targets ng ating warships, tulad na lang sa mga military installations ng China sa West Philippine Sea kung sakaling magkaroon man ng armadong engkwentro. Hindi pa kasama dito ang nasa 8 Sea Star anti-ship missiles, kaya kapag na-deliver na ng Hyundai ang ating mga bagong warships, ay paniguradong mas titindi palalo ang capability ng Philippine Navy at kahit papano ay magdadalawang isip na ang China sa bawat hakbang nito. Kasama din ang mga Raha Sulaiman class offshore patrol vessels sa pinaplanong lagyan ng KVLS sa mga susunod na taon upang magkaroon na talaga ng totoong pangil at depensa kahit papano ang warship dahil ang armas pa lamang nito sa ngayon na isang 76mm naval gun at 2 30mm autocannon kaya pang patrolya lang talaga ang magagawa ng mga warships. At sa aking opinyon lamang, dapat na ring ikonsidera ng Philippine Navy ang pagkakaroon ng long-range na anti-air missiles dahil masyadong mababa ang nasa 20 to 40 kilometers na range ng ating anti-air missiles lalo na sa panahon ngayon na mayroon ng mga hypersonic missiles. Samantalang sa Philippine Army naman, nakatakdang bumili ang Army ng nasa 54 na units ng medium multipurpose assault weapons na magagamit nila laban sa mga armored vehicles o hindi kaya upang mapenetrate ang isang defensive position. Ayon sa mga impormasyon, ang may pinakamalaking tsansa na manalo sa proyektong ito ay ang ino-offer ng Saab ng Sweden na mga M4 Carl Gustaf recoilless rifle na matagal na rin nilang ino-offer sa ating Army at sinasabing may budget ito ng nasa 292 milyon pesos. Kasalukuyan na ring nagsasanay ang Philippine Army kasama ang US Army sa paggamit ng Carl Gustaf rifle kaya mukhang ito na talaga ang bibiling assault weapon ng Pilipinas.